tagumpay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa headline sa MBC Network News, mga pasahero pauwi sa mga probinsya, dagsana sa airport at bus terminals. Cash sa mga ATM, di problema ngayong bakasyon ng araw ng mga patay. Dalaw sa Japan, tinawag ni Duterte na excellent, pero pagharap niya sa emperador na purnada. Sa ating trending news, trending mga taong nakapila, inararo ng sasakyan. Sa good news, Mindanaon documentary, wagi sa International Film Festival. Sa Alamba News, alamin kailan unang nagsagawa ng cremation sa Pinas. Sa Newscovery, Green Traveler na imbento. Balita mula sa ibayong dagat, balita mula sa Italy, niyanig ng magkasunod na lindol. Sa Game Now, Jordan Clarkson tinulungang manalo ang Lakers sa opening game. Pangalan ni Donald Trump sa Hollywood Walk of Fame, sinira. Miss Philippines na si Kylie Berzosa, kinaronahan bilang Miss International 2016. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras ng balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Para sa mga magtutungo sa probinsya, para dalawin ang puntod ng inyong mga mahal sa buhay ngayong undas. Pati na rin doon sa mga magbabakasyon lang. Ano nga ba ang lagay ng mga paliparan at terminal ng mga bus? Pati airport. Alamin natin yan sa report ni RH48, Sheila Idubas. Maaga pa lang kanina ay dagsa na ang mga pasahero ng eroplano pauwi sa kanilang probinsya para sa mahabang bakasyon ng araw ng mga patay. Very busy ang pagsasalarawan ng airport authorities sa dami ng dumarating na mga pasahero ng domestic at international flights sa Ninoy Aquino Airport Terminal 3. Sinasabing marami ng empleyado ang nag-leave sa araw na ito para masulit ang mahabang bakasyon at guguli ng oras sa mga mahal sa buhay. Inaasahan naman ng otoridad sa airport na lalong dadagsa sa mga paliparan ng mga may flight mamayang hapon at gabi at kahit hanggang sa Sabado ng umaga. Samantala, ngayon din ay dagsa na ang mga pasahero ng mga bus patungo sa Bicol at Visayas Region sa mga terminal ng bus sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Todo alalay sa mga pasahero at inspeksyon ng transportation officials sa mga lumalargang bus, dahilan para masabo ng ilang provincial bus driver at konduktor habang may mga bus din na sinita sa hindi pagsunod sa mga patakaran. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nagwo-worry ba kayo na baka maubusan kayo ng cash sa ATM lalo na ngayong long weekend? Pero worry no more dahil siniguro ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may sapat na pera ang mga ATM ngayong undas. Para sa kabuuang detalye, alamin natin yan sa ulat ni RH09 Sunny Casulia. Hindi po problemahin ng mga tao ang cash na mga ATM ngayong bakasyon ng araw ng mga patay. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may sapat na laman ng mga ATM ngayong long weekend. Sinabi ni BSP Assistant Governor Johnny Rabalo na maaga pa lang ay inabisuhan na ng Central Bank ang mga bangko na asahan ang heavy withdrawals sa mga ATM kaya maglatag ng kaukulang paghahanda. Ay sigurado po yun dahil
Lahat naman po ng ATM, meron po silang schedule ng replenishment. Kabisado na po nila yung kanilang tinatawag ng loading, kung gaano po kabigat o gaano kadalas yung withdrawal. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ngayong balik Pinas na si Pangulong Duterte, sinabi nito na excellent ang kanyang naging 3 araw na state visit bagamat hindi niya nagawang makaharap ang Emperor ng Japan. Kung bakit hindi sila nagkita, alamin natin yan sa report ni RH44, Vien Dacles. Bumalik na kagabi si Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng 3 araw na state visit sa Japan. Isinalarawan ng Pangulo ang pagdalaw niya sa Japan na produktibo at umakyat sa excellent ang relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Duterte, defining moment sa relasyon ng Pilipinas at Japan ang ibinunga ng pag-uusap nila ni Prime Minister Shinzo Abe at lalong luminaw ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Both governments committed to ensure the freedom of navigation and overflight in these waters. We have a bilateral and multilateral venues at our disposal to ensure that commitments and responsibilities are complied with under international law, including the 1982 UNCLOS. Economic cooperation remains a linchpin between our dynamic relations. As I sought greater partnership to create an enabling environment for both our businesses to thrive, I encourage private businesses in Japan to invest in the Philippines. Among the deals signed between the businesses were the investments in manufacturing and agriculture that will generate considerable number of jobs. Japan is well placed to remain as the Philippines' top trading partner. Pero napurnada ang nakatakdang pagharap ni Duterte kay Emperor Akihito dahil namatay ang tiyo nito, ang 100 taong gulang na si Prince Mikasa. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. At para sa ating Oplan Ligtas Undas coverage, sitwasyon muna tayo sa pagdagsa ng mga pasahero ng eroplano sa airport. Alamin natin, baka may mga natutulog na sa airport. Live, magbabalita si RH06, Sherwin Bata Alvaro. Sherwin, may mga natulog na ba sa airport? Dennis, alam mo, madaling araw pa lamang dagsa na nga yung mga pasahero na pauwi ng kanilang mga probinsya dito sa NAIA Terminal 3. Kanina nga madaling araw nung makita natin yung bulto ng mga pasahero na nagsimula nga dumating dito sa Terminal 3 para sa mga domestic flights. At karamihan dito ay mga pauwi ng mga lalawigan, especially mga nandito sa Timugan at yung dito rin sa may hilagang Luzon. Yung mga biyahe ngayong araw ng mga eroplano ng Cebu Pacific dito sa NAIA Terminal 3 ay so far on time pa naman at wala pang karoon ng any form of delay except dito sa isang flight ng Cebu Pacific na biyaheng Kuwait na nag-divert sa Bahrain, although wala pa official na pahayag na nilalabas ang Cebu Pacific. Kaugnay doon sa naging flight diversion at matapos emergency na kailangan ilapag yung aeroplano sa Bahrain bago nga makarating doon sa final destination nito na Kuwait. Pero so far, yung volume ng tao, ayon kay MIA General Manager Edmond Real, ngayon inaasahan na papalo sa 30 hanggang 40 mil yung mga pasahero na inaasahan na sasakay magmumula dito sa NAIA Terminal 3 pabalik sa kanilang mga probinsya ng ating mga pasahero. Nakaantabay din yung Oplan na kaluluwa desk ng NAIA management at itong mga medical team ay mayat maya may mga lumalapit dito na mga magpapa-BP, magpapa-blood pressure ng mga pasahero dahil din sa bulto ng tao. Pero so far manageable at umaayos yung loob nitong terminal at dito naman medyo okay nung sitwasyon at maayos pa naman yung kondisyon ng mga kalsada. May mga pagsisikip na ng daloy ng trapiko sa mga oras ito dito sa may bahagi ng
ginagawa pa rin na portion ng Andros Avenue Skyway at yung manggagaling naman dito sa may area ng Tramo at Tramo Pasay, maluwag pa ho yung daloy ng trapiko kung mas accessible pa yung area kung manggagaling dito ng EDSA at papasok dito sa Tramo flyover para makarating sa Andros Avenue dito sa NAIA Terminal 3. Yan ang sitwasyon live na Sherwin. Yes. Sherwin, linawin ko lang yung kanina binanggit mo, yung na-divert na eroplano. Eroplano ba ito ng Cebu Pacific? At saka wala pa bang detalye? Kasi baka nag-aalala na yung mga kamag-anak at mga kaibigan ng mga nakasakay doon, Sherwin. Wala pang official na statement na nilalabas yung Cebu Pacific doon sa nangyaring diversion. At ang sinasabi lamang ay mukhang technical yung nangyari doon sa eroplano. Pero itutuloy daw yung biyahe ng naturang eroplano na patungo ng Kuwait. Ito yung flight kanina pang ito yung umalis na kanina pa madaling araw at ito yung inaasahan dapat na darating sa Kuwait ngayong mga bago magtanghali. Subalit yung lipad ng naturang flight kaya hindi pa final kung ano yung official na naging cost. Pero ang sinasabi is technical yung naging sanhi ng pagda-divert ng eroplano at mamaya siguro malalaman na natin sa management ng Cebu Pacific kung ano naging dahilan kung bakit nagkaroon ng flight diversion sa nilang biyahe na patungo sana ng Kuwait na napunta muna pansamantala sa Bahrain. Okay, as we speak now, okay na yung flight, Sherwin? I hope, I suppose na dapat ito continuous at ongoing dahil namomonitor naman natin dun sa status na medyo maganda o umundar na yung naturang biyahe at patungo na ito ng Kuwait. Okay. Sherwin, hindi naman sa naghahanap ako ng kasi pagka ganito, yung Oplan na ligtas undas natin, naghahanap ako ng mga reklamo dyan sa airport. In fairness, wala akong makita ngayon, especially dyan sa Terminal 3 ngayon. Alam mo, pati sa Twitter nga, binabantayan ko, baka mamaya wala, di ba? Reklamo, pero alam mo yung, kasi yung volume ng pasahero come and go Pagdating dito sa terminal, pagka-check-in, diretso na yung iba dun sa check-in na dun sa boarding gate. Pero yung iba naman nananatili muna. Siguro napaaga ng dating. Nananatili muna dito sa may third level nung naturang paliparan. Sa third level naman kasi para siyang may mall. Yung meron mga restaurants, may mga shopping area na maaaring nga makapag-pasyal-pasyal muna yung mga naghatid, yung buong pamilya, yung mga aalis. At ang maganda rin dito, bukod doon sa mall area, meron din duty-free area doon sa domestic side, sa domestic terminal nito, itong Terminal 3. Para makapamili din muna, makapaglibot-libot yung mga tao. Kaya yung congestion hindi na pupuno kagad doon sa boarding gate. Dati yun yung nakikita natin dahil sa delay ng mga flight, nagkakaroon ng congestion, yung mapupuno yung boarding gate dahil apat na batch ng mga pasahero sa aeroplano naghihintay doon sa boarding gate dahil yung boarding gate assignment binibigay na agad. Pero ngayon, nakikita natin yung pagmamanage dun sa people handling, yung traffic ng tao, naayos din at nakikita natin na may magandang flow yung mga pasahero ngayong mga panahon na to. Okay, maraming salamat, Sherwin, sa update. Yes, yan ang DZRH sa race number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita si Sherwin Bata Alfaro ng Live. Ito naman, magandang balita ito, good news ito para sa ating mga Pilipino. Talaga namang namayagpag ang ganda ng Pilipina sa labas ng bansa. Sa katunayan, itinanghal na 2016 Miss International ang isang magandang negosyanteng tubong Baguio. Kung paano niya nasungkit ang corona, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Aydubas. Tinanghal na 2016 Miss International ang isang magandang negosyanteng tubong Baguio. Dinaig ng 24 na taong gulang na si Miss Binibining Pilipinas International Kylie Verzosa ang 68 iba pang contestant sa kompetisyon na ginanap sa Dome City Hall sa Tokyo, Japan. Ilang segundong natigilan at napaiyak ang Binibining Pilipinas na tubong Baguio nang tawagin ang kanyang pangalan na nanalo sa Miss International. Ayon kay Kylie,
Hindi maubos ang kanyang tuwa at pasasalamat para sa mga sumuporta, nagtiwala at nagdala sa kanya sa tagumpay. Ito na ang ika-6 na titulo ng bansa sa Miss International na unang napanalunan ni Gemma Cruz noong 1963, Aurora P1 noong 1970, Melanie Marquez noong 1979, Precious Lara Kigama noong 2005 at Bea Rose Santiago noong 2013. Alam na ni Pangulong Duterte ang pagkapanalo ni Miss Verzosa na 2016 Miss International at nagpaabot na ito ng pagbati sa ngalan ng sambayanan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nangako naman si Pangulong Duterte na titigil na muna sa pagmumura matapos umanong pagsabihan siya ng Diyos. Kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos at kung talaga bang tumigil na siya sa pagmumura, alamin natin yan sa pagbabantay kung magmumura pa si RH09 Sunny Casulia. May masaya pero humbling na karanasan si Pangulong Duterte habang nasa flight pauwi sa bansa galing sa Japan. Sa kanyang arrival speech sa Davao kagabi, sinabi ng Pangulo na kinausap siya ng Diyos habang nasa eroplano nang makarinig siya ng boses na nagsasabing pababagsakin nito ang eroplano kung hindi siya titigil sa pagmumura. Nangako agad si Duterte sa Diyos na hindi siya magmumura at ang pangakong ito ay pangako niya na rin sa sambayanan simula kagabi. Natapos ang may 1 oras na speech at press conference ng Pangulo nang walang kahit isang pagmumura. Everybody was asleep, snoring. But a voice said that, if you don't stop, if that's, I will bring this plane down now. And I said, who is this? So, of course, it's God. Okay. So, I promise God to not to express slang, cuss words, and every. So, you guys hear me right always because promise to God is He promised to the Filipino people. RH9 Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa ating balitang showbiz, pangalan ni Donald Trump sa Hollywood Walk of Fame sinira. Alamin natin yan sa balita ni RH43, si Rocky. Winasak ang star ni Donald Trump sa Hollywood Walk of Fame noong Miyerkules na madaling araw ng isang lalaking nakadamit na construction worker. Ginamitan na nasabing star ni Trump ng sledgehammer at peacocks dahilan para mawasak ito. Ayon sa lalaki na nagpakilalang si Jamie Otis, sinubukan niyang baklasin ng star dahil kanya itong i-auction o pamakakuha ng pondo para lumantad na ang mga babaeng naging biktima ng sexual assault ni Trump sa loob ng maraming taon. Nangyari ang pagbaklas bandang alas 5:45 na madaling araw kung saan may ilang mga bystander ang pinanood na nasabing lalaki habang isinasagawa nito ang pagbaklas sa naka-embed na star na yari sa brass. Bagamat may dumating na miyembro ng LAPD, ngunit nakaalis na si Otis kung kaya't hindi ito na-aresto. Kung matatandaan, sa loob lamang ng ilang buwan, umabot na sa 11 kababaihan na nagsalita na nag-attempt si Trump na molestyahin sila, bagamat pinabulaanan agad ito ni Trump kung saan nagbanta pa itong kakasuhan ang nasabing mga kababaihan pagkatapos ng eleksyon sa November 8. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, tanggap tayo ng isang report kolektor ng kita sa video karera at 2 iba pa patay sa pamamaril dyan sa Pasay. Magbabalita si 27 Noche Cacas. Patay sa pamamaril ang 3 kalalakihan makaraang pagbabarilin sa may FB Harrison na Libertad, Pasay City pasado alas 10 sa kagabi. Kinilala ang 2 sa 3 napatay na sina Jackie Flores habang si Christian Reyes ay naisugod pa sa ospital, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Ayon kay Jamil Flores, kapatid ng isa sa biktima,
Aminado siya na dati nang nakulong ang kanyang kapatid sa kasong frustrated murder at nagbago na rin umano ito at tinalikuran na ang pagdodroga. Ayon pa kay Jamil, pasado alas 5 daw ng hapon kahapon, inaresto daw ng mga nakasibilyang pulis si Jackie dahil sa sumbong na nangongolekta ng pera sa video karera na hindi naman itinanggi dahil ito daw ang trabaho ng kanyang kapatid. Dagdag pa ni Jamil, hindi na rin sana nila iiwan ang naarestong kapatid, ngunit may dala daw kasi silang bata na iyak ng iyak, kaya pinauwi sila ng pulis. Idinagdag pa ni Jamil na alas 10 kagabi, pinalaya daw ng pulis ang kanyang kapatid kasabay ng 2 pang kasama sakay ng motorsiklo, ngunit sa di inaasahan, kinana ito ng suspect ng riding in tandem. Hindi bababa sa 8 basyo ng bala ng di pa matiyak na kalibre ng baril ang narecover ng mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo at likod ng pamamaril. Yan ang DCRH News, RH27 Noche Kakas, naglilingkod sa pagbabalita. Balitang trending muna tayo. Babalae po ito sa mga motorista, lalo na yung mga magpapark ng kanilang kotse. Siguraduhin natin na brake ang ating tatapakan imbis na gas. Para hindi magaya sa trending video na ito kung saan humigit kumulang 10 katao ang inararo ng isang sasakyan. Para sa kabuuang detalye, alamin natin yan sa report ni RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng mga taong inararo ng kotse sa parking lot. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 50,000 views kung paano sagasaan ng sasakyan ang humigit kumulang 10 katao, kabilang ang maliliit na bata kasama ang kanilang mga magulang. Dahil sa lakas ng impact, nabasag ang kaliwang bahagi ng windshield ng kotse. Agad namang lumabas ang driver ng kotse na isang babae habang nagtulungan naman ang mga tao para iatras ang kotse para matanggal sa pagkakaipit ang kanilang mga kasamahan. Para sa MBC Network News, RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Wagi na naman ang Pilipinas sa ibang bansa this time. Dahil naman sa ating galing sa pagbuo ng docu-film na tuwirang pumupukaw sa damdamin at mapiling panlasa ng International Film Award-giving bodies ngayon. Ano nga ba ang docu ang muling nag-uwi ng karangalan para sa bansa at sino ang direktor ng winning docu na ito? Kilalanin natin siya sa report ni RH09 sa Nika Sulia. Nasungkit ng Mindanaoan documentary na pinamagatang The Crescent Rising, ang Best Asian Documentary Award sa katatapos lamang na 21st Busan International Film Festival or BIFF. Sumentro ang tema ng dokumento sa kwento ng mga Muslim at Moro sa Mindanao na naging inspirasyon ng direktor nitong si Sharon Dayok na tubong Sambuanga. Tampok sa naturang dokumentaryo ay ang buhay ng mga Pinoy, particularly ang mga Mindanaon na nananahanan sa mga lugar sa Mindanao na karaniwang sentro ng kaguluhan sa rehiyon. Ipinakita rin dito kung paano nakipaglaban para sa kanilang kalayaan ang mga bangsa Moro sa loob ng 40 taon bago pa man nasimulan ang peace talk noong 2012. Ginawa ang docu-film na The Crest Rising sa kasagsagan ng pagbuo ng Bangsa Moro Basic Law. Bukod sa pagkilala ng BIFF bilang pinakamahusay na wide-angle competition, nauwi rin ni Dayok ang cash prize na nagkakahalaga ng $10,000. Nauna nang itinanghal ang The Crescent Rising bilang Best Documentary sa Q Cinema International Film Festival at sa Gawad Urian ito lamang na buwan ng Hunyo 2016. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Para sa ating Alamba News, matagal nang ginagawa ang cremation sa Pilipinas o ang pagsunog
sa katawan ng tao. Lingid sa nakararami, ang cremation ay hindi alternative sa burol. Ito ay isa lamang option kung ano ang gusto nating gawin sa katawan ng ating mga mahal sa buhay. Pero alam nyo ba kung kailan unang ginawa ang cremation sa Pilipinas? Alamin natin yan sa report ni RH49 Rita Salonga. Ngayong linggo, nagbigay ng mga bagong panuntunan ng Simbahang Katoliko ukol sa cremation. Muling pinaalala ng Vatican na hindi pwedeng iuwi sa bahay ang abo ng inyong namayapa at hindi rin ito pwedeng isaboy sa iba't ibang lugar tulad ng beach, parke at iba pang mga pampublikong lugar. Hindi rin pwedeng paghiwa-hiwalayin ang abo at ilagay ito sa laket o kwintas o sa altar. May paniniwala kasi ang Vatican na sagrado pa rin ang katawan ng tao at muli itong mabubuhay o ang tinatawag nilang resurrection. Kinlaro rin ng Vatican na mas pinipili pa rin ito ang regular na paglilibing o yung entombment o kung paano inilibing si Jesus. Pero nire-recognize nito ang cremation bilang alternative na paraan ng paglilibing sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Ayon sa Vatican, ang mga abo o labi ng namatay ay dapat inilalagay sa isang sagradong lugar tulad ng musoleo o sementeryo. At hindi rin binibigyan ng isang Christian funeral ang isang cremated na namatay kung ang rason kung bakit ito'y kinremate ay labag sa paniniwala bilang isang Kristiyano. Ngunit kailan nga ba nagsimula ang cremation? At ang Katolisismo lamang ba ang may issue tungkol dito? Para sa kabuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alam Pa News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating news coverage, ito magandang balita ito para sa mga mahihilig bumiyahe pero madalas nagugutom dahil walang maganda at maaasahang lalagyan. Naimbento na ang Green Traveler na makakatulong sa inyo. Kung paano ito ginagamit, alamin natin sa report ni RH44 Vien Douglas. Mahilig ka bang bumiyahe at ayaw na ayaw mong nagugutom? May baunan ka nga, pero hindi naman sosyal ang dating at tumatagas pa. Ang Green Traveler ang nababagay sa'yo. Ito ang unique, leak-free, reusable to-go container na pinananatiling sariwa ang mga pagkain mo. Dahil para lamang itong lalagyan ng tubig kung kaya't madali itong ilagay sa loob ng bag o kaya'y ikabit sa labas ng bag. Nagtataglay din ito ng multiple compartments para sa mas maraming klase ng pagkain na mailalagay mo nang hindi naghahalo. Mayroon din itong small na extra pocket para lalagyan ng vitamins o anumang non-liquid na bagay. Layunin ng gumawa nito na magkaroon ng fresh na baon ang sinuman. At yan ang ating news coverage, RH44 Vien Douglas, naglilingkod sa pagbabalita. Italy niyanig na magkasunod na lindol. Niyanig na magkasunod na malalakas na lindol ang ilang lugar sa Italy ayon sa US Geological Survey. Batay sa pagtaya ng USGS, unang tumama ang magnitude 5.5 na lindol na ang epicenter ay nasa timog-timog kanluran ng bayan ng Viso sa probinsya ng Macerata. Makalipas ang 2 oras sa isa pang lindol na may lakas na magnitude 6.1 ang tumama sa Italy na ang sentro ay 2 kilometro hilaga-hilagang kanluran ng Viso at Perugia sa lalim na 10 kilometers. Nasa 6 na pong aftershocks din ang naramdaman kung kaya't maraming residente sa Central Italy ang lumikas sa mas ligtas na lugar. Samantala, hindi pa rin matiyak ng White House kung magkakaroon ng bilateral talks sina US President Barack Obama at Pangulong Rodrigo Duterte sa sideline ng APEC Summit sa susunod na buwan sa Peru. Bagamat sinabi ni White House spokesman Josh Earnest na hindi pa isinasantabi ang posibilidad
posibilidad na magharap sina Obama at Duterte, sa ngayon wala pang malinaw na schedule. Dagdag ni Ernest, wala pa rin naman anyang katiyakan kung dadalo rin si Duterte sa APEC Summit. Una rito, kinansila ng White House ang una sanang pag-uusap sa pagitan ng dalawang pangulo makaraang batikusin ni Duterte si Obama. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Pinangunahan ni Phil guard Jordan Clarkson ang scoring para sa Los Angeles Lakers sa kanilang opening day game laban sa Houston Rockets. Sa unang laro ng Los Angeles Lakers matapos magretiro si Kobe Bryant, nakakuha sila agad ng panalo laban sa Houston Rockets sa score na 122-114 dahil sa team high na 25 points ni Jordan Clarkson. Sa first half ng laro, lumamak ang Houston Rockets dahil sa 14 assists ni James Harden sa kanyang teammates, samantalang 2 points lang ang naiambag ni Jordan Clarkson. Pero sa second half, nagsimulang uminit ang Lakers dahil sa isang 13-4 run sa umpisa ng fourth quarter, nakakuha ang Lakers ng lamang at hindi na ito na binitawan. Dalawang clutch plays mula kay Jordan Clarkson ang nagpasigurado sa panalo ng Lakers na may 2 minuto na lang ang natitira sa laro. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 20 years na maglalaro ang Los Angeles Lakers na wala si Kobe Bryant matapos ang pagretiro nito last season. Samantalang inaasahang magiging exciting ang season na ito para sa mga batang Lakers dahil sa potential ng mga kanilang batang players tulad nila Jordan Clarkson, D'Angelo Russell, Julius Randle at Brandon Ingram. Kasama pa rito ang kanilang bagong head coach na si former Laker Luke Walton na naging assistant ni Steve Kerr sa ilalim ng Golden State Warriors noong nakaraang season. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. At para sa ating weather news, ngayong maglo-long weekend at marami sa ating mga kababayan na magsisiuwian ng kanilang mga probinsya para gunitain ang undas. Sasalubungin kaya tayo ng isang maganda o isang maulan na long weekend? Ano kaya ang ating aasahang panahon sa buong kapuluan? Makibalita na tayo sa magiging lagay ng ating panahon mula kay RH44 Vien Dacles. Vien! Thank you, Dennis. Patuloy tayo makakaasa ng maganda at maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa darating na araw ng pagudita ng undas. Maliban na lamang sa mga maitatalang pagulan sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, epekto pa rin yan ng pag-iral ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Mindanao region. Dahil dito kaya't asahan na ang may light to moderate rain showers sa mga rehiyon sa Mindanao at Visayas, kabilang na ang Bicol region at ang probinsya ng Palawan. Asahan naman ang mga isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, lalo na sa dakong hapon o gabi na epekto lamang ng pag-iral ng ITCZ sa Mindanao. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 5:50 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:29 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Isang kapapasok lang na balita, nakatakdang sampahan ng kasong disbarment case ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC si Senator Laila De Lima. Ayon kay VACC Founding Chairman Dante Jimenez, ang kasong isasampa nila sa Supreme Court ay nag-ugat sa pagkakalik ng senadora sa mga illegal drug trade sa Nubilibid Prison. Anya, nilabag ni Senator De Lima ang Section 28 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act o ang criminal liability ng government officials na sangkot sa illegal drug trade. Bukod kay De Lima, kasamang kakasuhan ng VACC ang 7 iba pa. Abangan po ang karagdagan ng detalye ng balitang yan. Samantala, para sa ating Christmas countdown, kaninang umaga medyo malamig na. Patapos kaninang kagabi, medyo malamig-lamig na rin. Ito po ang ating countdown. Nakikita nyo na, 57 dias na lang, 12 oras at 23 minuto na lang. Ay, Pasko na. Ayan, maligayang Pasko po sa lahat po ng
nakakanood at nakakarinig sa akin. Mag-ingat po tayo sa lahat po ng mga pauwi ng probinsya, ha? Pagka kayo'y na traffic, ang pwede ko lang sabihin sa inyo, enjoy the view. Yun lang naman yun. Wala na. Enjoy the view na lang. At sumayin nyo na naman ang kalating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 10:30 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan sa MBC Network News. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha.